Hi, Yulin. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na, salamat. Hayaan mong tulungan kita. Para naman, kahit papano naging parte rin ako ng isang major interview. Balita ko, ikaw ang nirekomenda ng editor. Ikaw ang ace journalist sa magazine natin. Kaya dapat lang sa iyo yun mapunta. Yuli, siguradong tataas ulit ang sales next issue. Napaka-importante ng interview na to, kaya ibibigay ko ang best ko. Mr. Shi, nakaschedule ang interview mo mamayang 7 p.m. Pupunta sa office si Shu Yuling para sa interview mo. Hindi naman si Miss Shaw ang pinili kong interviewer. Siya po ang nirecommend ng editor-in-chief ng magazine. May malawak daw po siyang karanasan at saka may kalidad ang pagsusulat niya. Ang interview dapat may totoong pag-uusap at diskusyon. Mas gusto ko ang interview outline ni Miss Chang. Pasensya na, Mr. Shi. Hayaan niyong ayusin ko to. Missy, narito na ako. Okay, bye-bye. Ang ganda ng suot mo ngayon. Birthday ng boyfriend ko. Gusto kong magmukhang maganda sa kanya. Kung natuloy ang interview ko kay Shian, hindi kami makakapag-celebrate. Kaya sa tingin ko, ayos lang. Ganun ba? Bakit, Missy? Tumawag ang staff ng Yunchuang para sa interview mamaya. Ang gusto ni Xian, ikaw ang gumawa. Kaya nga lang, magsa-celebrate pa kayo ng boyfriend mo. Hindi ka pwede, tama? Ako ang gusto ni Shian? Oo, ikaw ang pinili niya. Mamayang gabi. Okay lang sa'yo, hindi ba? Oo, syempre, okay lang. Okay. Mamayang 7 p.m. Kakausapin ka ng assistant ni Xian para sa mga detalye. Okay, maghahanda na ako. Paano naman ang boyfriend mo? Taon-taon naman siyang nagbe-birthday. Bihira ang chance na ma-interview si Shian. Mr. Shi, naayos ko ng details ng interview mo. Gusto niyo bang gawin niyo sa main conference room? Darating ang representative ng Lian sa meeting, di ba? Pinireserve ng Department 1 ang main conference pero kinancel nila. Na-reschedule to sa umaga kasamang representatives ng Ling at Lian. Parehong sa umaga. Opo, base sa system, personal tong inayos ni Mr. Fang. Fanloy, ibaba mo ko kahit saan. Babalik ako ron. Opo, Mr. Shi. Teka, pwede bang pakicheck mo to? Ang galing mo talaga. Nasecure mo ang cover para sa issue ngayong taon. Wala pa nakakagawa nun sa magazine natin. Uy, 8 issue lang ang record ng editor natin sa isang taon. Uy, kape na naman. Ano ka ba? Ito ang inumin mo. Salamat sa pag-check ng Tingin mo, bakit kaya bigla nagpalit ng interview journalist ang Yun Chuang? Marunong lang kumilatis ang boss nila. Shishiyan? Mukhang tama ang sinabi mo tungkol sa kanya. Kung hindi, hindi niya gagawing successful ang Mingyon Yun Chuang sa loob ng ilang taon. Pero alam mo, medyo kakaiba talaga siya. Teka, alam mo nung may problema ang Mingyu Group? Iniwan niya ang kumpanya ng pamilya niya at gumawa na lang siya ng sarili niya. Ano kayang iniisip niya? Alam mo ba kung gaano katindi ang mga chismis sa kanya? Yung iba, ang tawag sa kanya runaway prince. At saka, isa siyang duwag at makasarili. Meron ding issue. Sa girlfriend niyang artista, si Baylin. Sabi nila iniwan daw siya agad. Pero sa tingin ko, mukhang malakas ang loob niya. Sa kabila ng mga pagdududa, pinili niya pa rin ang landas na yon. Kailangan matatag ka. Isang karangalan kung sakaling matuloy ang partnership sa Ling. Ano ba, Mr. Fang? Pamilya na rin Tama tayo, ka. hindi ba? Oo nga. Ilang taon na Totoo tayo sinabi mo. magkaibigan. Tama ka.
Mr. Shi? Kumuha ka ng 2 malamig na kule sa pantry. Opo. Ay, may ginagawa akong article tungkol sa Liying. Balita ko may pinag-aaralang investment ang Yunchuang. Teka, alam mo ang Liying, di ba? Ilang taon rin sila nakakuha ng momentum. Maraming gustong mag-invest sa kanila. Walang kahit isang malinaw na picture si Shian sa internet. Mas lalo pa siyang naging mailap. Ayaw niyang magpakita sa harap ng press. Kung makukunan lang sana natin siya ng exclusive video or audio piece para sa digital magazine, siguradong dadami ang readers natin. Iniisip mo pa rin ang pag-upgrade ng digital magazine? Lahat tayo nakikinabang sa financial information. Kung hindi i-revamp at ipapareho natin ang content sa print version, walang interaction sa mga readers, lalo silang mananawa sa atin. Mukhang ang maganda ang point mo. Pero wala namang sapat na manpower o pera ang company para ma-upgrade ang digital magazine na yan. Kahit na makumbinsi ang editor-in-chief, siguradong tatanungin ka pa rin niya. Sinong gagawa? Anong gagawin? Saan tayo kukuha na pera? Eh di ako. Gusto kong makita ng mga nakatataas na kaya kong manguna sa pag-upgrade ng digital magazine. Kapag na-monetize ang content, masasagot ang problema sa upgraded digital magazine. Ang tapang mo talaga. Ipagpatuloy mo, susuportahan kita. Dumalaw ka naman ng madalas sa akin. Ay, Mr. Shi. Mr. Shi, malamig yan. Salamat, Mr. Shi. Siya nga pala. Tiningnan ko ang in-update mong data habang papunta rito. Maganda ang progress. Oo, kagabi lang namin natapos yon. Lily, samahan mo si Mr. Shi sa kabila. Susunod ako. Yes, Mr. Shin. Mr. Shen, dito tayo. Mr. Shi. Mr. Shian, kung may request kayo, huwag kayong mahihiya. Huwag kang mag-alala. Mahaba naman ang pinagsamahan namin ni Mingyu. Sa nakalipas na 2 taon, meron din kaming business deal sa papa mo. Siyempre, dahil sa mga pangyayari ng panahon yun, talagang gusto rin namin makatulong. Kaya naniniwala ako, magiging maganda ang pagsasama natin sa pagkakataong ito. Mr. Shi, may gusto ba kayong itanong sa kanya? Salamat. Na-review ko na ang tungkol sa sitwasyon ng Liying. Pero mas interesado ako sa kung ano ang future direction ng kumpanya niyo. Ang kumpanya namin ay kabilang sa mga nangunguna sa industriya ngayon. Kung gusto niyo makipag-collaborate, magpakita kayo ng plano para ma-enhance ang core technology niyo. Mr. Fang, pakihatid si Mr. Lee. Pero, Mr. Lee! Mr. Lee! Mr. Lee. Dito po tayo. Matatagalan pa ang technical breakthrough. Kapag nangyari yon, mapapalakas nito ang domestic chip production. Kaya ipagpatuloy mo lang yan at gumawa ka ng sarili nating patents. May tiwala ako sa'yo. Ibibigay ng Yunchuang ang lahat ng suporta. Salamat, Mr. Shi. Kung mareresolba natin ang issue sa pondo ng R&D, sigurado akong malaki magagawa natin. Bibisita ulit ako sa Leon bukas. Pag-usapan natin yan. Sige, alis na rin ako. Mr. Shi, tatapatin ko na kayo. Matagal ng kaibigan ng papa mo at ni Mr. Tian ang may-ari ng Liying. Kaya kung ipipilit mo ang Lian, nag-aalala ako na hindi mo makumbinsi ang buong board. Mahalagang bahagi ng investment ang mga meeting. Kung di mo kayang ayusin ang meeting schedule sa mga potential partner, paano ko ipagkakatiwala ito sa'yo? Base sa future trends ang investment ng Mingyu, hindi personal na connection.